Hello Libra, welcome dito sa inyong May 2025 forecast reading. Alamin natin yung mga mensahe ganap or possible na paparating sa iyo. Maraming salamat for dropping by. Bago ka man dito or matagal na. At don't forget to subscribe, like, follow. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, suporta, yung mga laging nag-share ng mga readings natin, yung mga nag-join ng membership, nag-avail ng subscription, mga nagpapadala ng stars, super thanks, yung mga nag-avail ng private readings, mga interesado sa private reading, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. And by the way, may mga products dyan guys sa screen. Kung makikita nyo sa description. Yung mga products na yun, yung mga actually pwedeng ginagamit ko rito, like yung Dex or ibang mga products na ginagamit ko. Check nyo dyan, baka interesado kayo. Book burning. To yacht, well, at saka within a few weeks. So, may timing card ka rito. Libra. Wow. Mga signs na meron dito, maaaring may kaugnayan sa sitwasyon mo ngayon or sa paparating. Pwede rin namang wala, ano? Pwedeng may Libra, may Gemini, may Cancer, may Capricorn, may Leo, or may Taurus or fire signs. Or kapareho mong air signs, no? Mukhang may mga napipintong pagbabago ngayong May para sa'yo, Libra. Pag-uusapan natin yan in a bit. Latag ko lang muna yung mga cards mo para sa love life mo. Oops. Love life, pwedeng bahala na kayo mag-identify kung energy mo to, energy ni person mo, or kung may mga iba pang taong involved sa kanya, sa'yo, pwede rin masagap yung energies ng mga yon. Hindi ko kontrolado guys kung past, present, or future energy masasagap dito, no? Pagabasa lang ako kung ano yung mga nakipick up kong energy sa cards during binabasa ko to. Yun lang yung i-relay ko sa inyo. So, nakikita ko Libra, may pagkalas or freedom na mararanasan ka ngayong May. It could be from a toxic relationship o jowa. Kung sino man yan. Ano mang samahan yan, love life pa yan o hindi. Pero parang ang sa love life din eh. Oo. Itong person mo, pwedeng may mga masamang bisyo to. Pwedeng kakahiwalay nyo lang or nagkakalabuan na kayo, no? Pwedeng mangyayari pa lang tong pagkalas mo rito. Bad company kasi tong person mo. At maaaring nadadrag ka niya ng kanyang negative karma, bad karma, or negative energies. Kasi may mga pwedeng codependency rin kasi to. Pero sige, napunta tayo kaagad dito. Dito muna tayo. Merong pagbabago ng isip, Libra. Bukod doon, meron kang i-rewrite. Hindi ko alam kung ano tong i-rewrite mo sa buhay mo, Libra, pero napaka-importante nito ngayon sa
current situation mo, kung ano man tong babaguhin mo, tatanggalin mo. It could be burning bridges din. May nasisense akong gano'n kasi may ika-cut off ka na. Kahit na siguro, kahit na gusto mo pang magstay or kahit mahal mo pa yung sitwasyon na yun, yung tao na yun, parang magde-decide ka na talagang putulin mo na yun. Para sa ikabubuti mo na rin or ikabubuti ninyo ng both sides or kung sino man tong person na ka-deal mo. At alam mo, mukhang isa ito sa pinakamagandang desisyon na gagawin mo kasi ngayong May, mababawasan na yung mga wrinkles mo, eye bags mo, kung dati nai-stress ka, nagkaka-acne ka dahil sa kakaisip dito sa bagay na to, sitwasyon na to, tao na to, relationship na to. Aba ngayong May, mag-glow ka. Mababawasan yung mga torture sa'yo, mababawasan yan, no? Pag-iisip, stress. Instead na, maging blooming ka dito sa tao na to, sa sitwasyon na to, sa bagay na to, nakakadagdag pa to sa aging mo, Libra. Kaya mukhang good choice naman yung ginawa mo or magandang desisyon. Sawa ka na rin kasi makipaghulaan dito sa person na to. Pwede kasing, ito, naglabo-labo na. So, na-jumble ko na kasi parang magkaka-relate eh. Okay? Sawa ka na ng playing games. Pwedeng hindi naman ikaw yung player, pero parang siya. Pero sa tingin ko, mahal ka na itong person na to. Kaya lang, pwedeng bad influence din siya sa'yo or yun nga, nadadrag ka niya ng kanyang bad karma. Siguro may mga kasalanan to o may mga ginagawa to na kahit naman ayaw niyang maipasa sa'yo, since connected kayo, nababad karma ka din in such a way, no? Basta may pagle-let go, may i-get rid ka na, tao man yan, sitwasyong bagay, may mapuputol na ugnayan dito, kasi nasusuffocate ka na, nalulunod ka na dito sa sitwasyon na to, it's time to save yourself, siguro na-realize mo na yon and nakapag-decide ka na nga. May mga cancel dito, kung ano man itong maka-cancel. Oo. Mga activities to, mga nakaschedule na, pwede pang makancel. Basta magkakaroon ka ng freedom, gagaan na yung pakiramdam mo, yung sitwasyon mo. Makakatakas ka na dito sa devil situation na to. Hindi ko alam kung gaano katagal ka ng natali dyan. Naging slave ng devil situation na yan o ng person na yan or ng situation na yan. Pero importante doon, Libra, napalaya mo na yung sarili mo. Oo. Isa yan sa, kumbaga, regalo mo sa sarili mo na mapabuti ka. Okay? Tapos may pagta-travel dito with the yacht card. Wow! So, new experiences, mga bagong makikilala, may adventure, nandyan yung opportunity. Ang ganda pagdating sa career mo, mukhang smooth sailing naman, wala namang problema. No? Wow! Meron ditong something na extravagant, bongga, expensive. Meron ding dagat, so baka iba sa inyo, pupunta kayo ng Bora o kung saan man, may swimming, may outing, family mang outing yan, tropa outing, hindi ko alam, or company outing, basta merong leisurely trip. Something na may enjoy mo talaga kasi bongga siya, hindi siya tinipid, dear. Ibig sabihin, pinagkagastosan, pinaghandaan. Okay. Meron ditong OA. OA na tao. Alam mo yun, yung mga unnecessary naman pero hindi man kailangan pero excuse me sa boses ko. Na-exaggerate. Halimbawa, mayroong may birthday, example lang to Hindi man kailangan na mag-arkila ka pa ng yate, nag-arkila pa ng yate. Alam mo yun, yung parang hindi man kailangan gumastos ng
bonggang-bongga, pero gumastos pa rin ng bonggang-bongga. Yun lang yung sinasabi ko dito. Okay? O halimbawa, may magdedebo, nag-arkila ka pa ng ano ba tawag dito, ng mga artista. Wala lang. Basta yung, or dinala mo si Cirque du Soleil doon sa debut, di ba? Kasi may pambayad ka. Yung mga ganon, yung over the top, yun na kailangan yun. Wala lang. Pwede namang nag-a-apply sa ibang bagay. Yung chinika ko sa'yo, example lang yun. Since may yate-yate dito, yun yung ginamit ko example. So, relax ka lang, Libra. Hindi kailangan maging over the top, no? Hindi kailangan mataranta, no? Hindi kailangan magpa-impress, hindi mo kailangan i-please lahat. Yun lang yun. Kung ano yung kaya ng budget mo, yun lang. Yun lang yun. Hindi naman na sinasabi ko na ano ka yung pasikat ka. Kasi minsan, may mga tao talagang ganun silang umistima ng mga bisita or kung ano mang meron dyan. Siyempre, parang nahihiya sila. Minsan, kahit na hindi napasok sa budget, para lang alam mo, komportable yung bisita mo, ganyan-ganyan, estimahin mo. Yung ganun lang naman. Hindi ko naman binamasamahin. Kaya lang, siyempre, hindi mo kailangan gumastos ng sobra-sobra. Or maging over the top kung hindi naman about money. Okay? Merong malalim na mga feelings dito or mga hidden emotions, Libra. Hindi ko alam kung sa'yo yan o sa person na nakakadeal mo. Hindi ko alam kung may mga kinikim-kim. Pero kung meron mang tao dito na involved, pwedeng siya yon na malalim talaga yung feelings nito para sa'yo or ikaw or pareho kayo. Or merong mga issues na malalim yung pinag-ugatan. May mga matter dito na malalim, no? Pwedeng matagal na or ganun na kagrabe. Or meron ditong maglalabas ng kanyang mga hinaing, true feelings, matagal ng kinimkim, lalabas, yan. At may timing card ka, Libra, within a few weeks daw, the situation or event in question will develop or unfold within a matter of weeks. So, yung maturity, kung ano mang sitwasyon niya, ng matter na yan, makikita mo pagdating ng mga few weeks pa. Doon pa lang makikita yung full-blown na eksena or ano man itong sitwasyon na to. Hindi pa to, kumbaga hindi pa yan yung, kumbaga doon sa Ghost Fighter, hindi pa yung 100% ni Taguro yung makikita mo dyan, Libra. Oo, siguro mga ilang weeks pa, bago mag-unfold dyan, o doon mo lang makikita talaga yung 100%. Para sa mga nanonood nun. May mga revelations dito, Libra. Alam mo, ano yung reading mo, malalim Malalim. May mga mag-unfold, may mga madidiskubre, may mga truths na lilitaw ngayong May. Abangan mo na yung mga revelations na yan. Oo. Kasi meron ditong mahahalukay na something na malalim yung nananahimik na magkakaroon na ngayon ng boses, ng form, malalaman na. Yun na nga yung ma-expose na sinasabi ko. Okay? Or meron ditong tao, tatay-tahimik, pero nasa loob pala yung kulo. Whether ikaw yan o yung nakakadeal mo. Bigla na lang sasabog, no? Hindi ko alam Oo, meron ditong mawawalan ng control about emotions, galit, yung mga kinikimkim sa sabog or lilitaw na. Hindi, pwede namang hindi na violent way, pero in a way, magsisilbing outlet, magre-release
ng mga nararamdaman. Mag-ingat about health or pagdating sa iyong inner, alam mo yon, yung iyong inner spirit, Libra, kung nadidiminish yung light mo, kung medyo nagiging low vibe ka, maging aware ka sa energies mo, sa thoughts, sa iyong emotions. Huwag mong hayaan na manaig yung low vibe energy sa'yo. Tsaka hindi ito yung time na panghinaan ka ng loob, Libra. Huwag kang mag-give in sa mga weaknesses mo. Hanggat maaari. Kaya nga sabi ko, huwag mong hayaang matalo ka ng low vibe energy. Okay? Siguro may mga trying times, may mga situations na halos mag-give up ka. Pero wag. May mga time na nag-gloomy, mababa yung energy, low vibe, walang ka-inspirasyon. Hindi ko alam kung anong pinaghuhugutan neto, pinagmumulan, kung anong ikinalulungkot mo, ba't ka nawawalan ng gana. All of a sudden, may ganun. Hindi ko alam kung fluctuating hormones pa yan or ewan ko, minsan off talaga yung energies natin eh. Minsan kailangan natin mag-recharge, mag-detox, i-center yung mga chakras natin, i-align. No? Pwedeng ganun. So, meditate, pray, tapos keep a healthy lifestyle, yung mga ganyan, keep a positive mindset, manood ka ng mga motivational, iwasan mo yung mga negative na nai-scroll mo sa social media. Ganun din yung mga negative na tao or energy vampire sa paligid mo, iwasan mo yun. Bawa may mga taong panay nega yung lumalabas sa bunganga, panay ang react sa mga ganitong chismis. Basta yung anything na negative. Kasi pwedeng, baka empath ka, nasasagap mo yung malakas radar mo, na-absorb mo. Kasi may mga taong ganun eh. Hindi naiintindihan ng iba yung kasi hindi naman pwedeng wala silang ganun. Okay? So, ito ay para sa hindi pang kalahatan yung minention ko na yun. Pero kung nakaka-relate ka, ibig sabihin, pwedeng gifted ka, pwedeng may ganun ka. Okay? Nakaka-ano kasi. So, pagpagin mo yung mga ganyan. Okay, may mga delay dito sa kung ano may mga sisimulan o meron kang pagpuprocrastinate na gagawin, which is very unproductive. Yung papadala ka siguro sa katamaran, yung papadala ka siguro sa, mamaya na lang, bukas na lang, later, mga ganun. Basta meron ditong wag mo nang i-postpone kung ano gawin mo na, naisip mo gawin mo siya. Kasi mamaya wala ka ng gana o mamaya naantok ka na, di ba? Or bukas, biglang may aberya, may mga, alam mo yon, instead na hindi sila mag-pile up. No? Minsan kahit naman, ano naman yan eh, magagawa ko yan eh. Paano kung biglang nagkaroon ng hindi naasahan, yung mga ganon. So, yun lang naman. Or do something para ma-uplift ka, maiba yung aura mo, yung energies mo, yung vibes, no? Yun lang yun. Pwede namang ganun. Baka iba sa inyo, kulang lang kayo sa araw eh. Kulang lang kayo sa physical eh. Kasi sabi nila, yung mag-physical, exercise, walking, nakakatanggal ng stress, anxiety, depression, no? So, ang alam ko may ganong tulong yun. So, baka naman yun lang kailangan mo ba? Kasi masyado ka ng puro puyat, puro trabaho na lang, hindi ka na nakakapag-walking, exercise, yung mga ganon. Ibahin mo lang, medyo mga ka lang ng paraan para yung routine mo maging healthy or medyo maiba, hindi naman yung monotonous na lang na puro ganon. Okay? So, ayan na nga, maganda yung good news dito, makakawala ka na sa toxic situation na to or connection. Or, meron kang bad habit mo mismo, pwede namang wala ka na may ibang taong toxic, ikaw lang talaga, meron kang mga bad habits,
Kagaya ng yan, yung mga maling diet, pagpupuyat, no? Kasi anything na naging addictive para sa'yo, alam mo, unhealthy para sa'yo, siguro yun na yung binabago mo. Okay? So, ayun na nga, naumpisahan na natin yung love reading mo kanina. Kasi itong person na kakonect mo, mukhang may mga addiction. Baka nagsusugal, or baka may bisyo, mainom, mabarkada, o kung anumang mga addiction meron siya, hindi ko alam. O baka naman may unhealthy attachment siya sa'yo, pwede rin naman, baka sobrang obsessed sa'yo to the point na nakakatakot na, unhealthy na, nakakasakal na. Meron kaya mga ganun na. Mahal nila yun eh, kaya lang parang nag-develop sila ng matinding obsession. Iba-iba nga nagkakaroon pa ng, ayoko nang banggitin kasi baka bawal dito sa platform. Basta. Pwedeng past mo, ex mo, o kakahiwalay nyo pa lang. Oo, baka on the verge of breaking up. Pwede, pero pwedeng old spark eh. Alam mo, obsessed pa rin sa'yo to, matindi pa rin ang neto, tama neto sa'yo, kung sino man. Matindi tama neto, pero mukhang totoo naman yung siya sa'yo. Mukhang honest naman siya. Mukhang pure naman yung intentions niya. Kaya lang nga, meron siyang unhealthy level ng obsession, attachment sa'yo. Yun lang yung medyo, dito, yun lang yung red flag dito siguro sa person na to. Kung hahanapan natin siya ng red flag. Pwede rin kasing pwedeng nai-insecure din tong person na to sa'yo kasi siguro para sa kanya, nilagay ka niya sa pedestal, mataas ang tingin niya sa'yo, iba ka sa lahat ng nakilala niya. Or pwedeng hindi siya makapantay sa'yo, especially kung lalaki to. Kasi syempre, iba yung mga lalaki, may mga ego-ego yan eh. So baka kasi siguro, baka mas successful ka, mas mataas yung narating mo, or famous ka, baka nai-insecure siya, baka marami siyang kakompetensya sa'yo. Hindi ko alam eh. Basta in a way, meron, or pwedeng talaga may problema lang siya about sa sarili niya, self-esteem niya. Hindi ko alam kung anong ang history nitong tao na to, pero nai-insecure siya. Yun lang yun. O baka nai-insecure siya kasi nga alam niya na maraming attractive ka, maraming nag-aagusto sa'yo. O anytime, pwede mo siyang palitan kasi maraming ang umaaligid, umaaswang sa'yo. Alam man ang gender, okay? So, yan yung mga na-pick up ko dito sa iyong May 2025 forecast reading. Sana nagustuhan mo, Libra. Don't forget to leave a like, a comment below. Pa-share na rin. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal